Kita niyo yung screen ko, guys? Kita? Kita naman? Yes po. Kita, tas rinig ako, ha? Okay, so simplihan ko lang, no? 1 hour lang discussion natin. Mabilis lang to. Okay, so integration is also called, ano guys, no? Kung mapapansin nyo, it's called okay, it's called antiderivative, ano? Yan. So, means anti, kabaliktaran most likely. Tama ba? Right? Anti, kabaliktad. Sir. Okay. So, paano po ba tayo nagde-derivative? What's the rule? Ano yung process? For example, we have 3x to the 5th. If we perform derivative, ano yung steps? Ano yung process? We have to Multiply po yung multiply, power po dun. tapos, yes, tapos, Subtract po. subtract ng, Yung -1 power sa po. power. yan, -1. Yan. Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon, kung antiderivative to, ibig sabihin, pabalik to. Kung antiderivative, this is the symbol for integration. Ano? Okay, hindi ko na-explore. Ano? So, galing yan sa summation. Okay, ibig sabihin yan, sum. Ayan, S, sum. Kaya pa ganyan. Okay. Kung kukontrahin ko to, ano ba pa-kontra sa -1? +1 po. +1, tapos, Divide po. yan. So, ito yung rule ng integration. +1, tapos divide. Kasi yung derivative, multiply, -1. Tama ba? If you can still remember. Yes, Tama ba? Multiply 15x -1. Tama ba? So, integral, +1. Balik natin, ano? Try natin to, ano? Sabi, +1. So, x to the 5th, +1. Tapos, divide. Tama ba? Right? Divide. Tama? Ayan, nasundan yung process. Ayan, inulit ko lang to. So, magiging? 3x raised to 5. Ayan, bumalik ka, di ba? Derivative, antiderivative. Nagets niyo yung notion? Yun na yun. Lahat na iikot doon. Lahat na ng process iikot doon. Ulitin ko ang process natin ngayon, okay, malilito, +1, tapos divide. Okay, +1, divide. Okay? These are the different rules. So this one is one of the most common. Okay? Kasi meron niyang 1 dito. Okay? 1. Okay. Hindi na natin siya gagantuhin kasi. Sir, +1 pa po ba? Para maging x. Hindi na ganun. Basta gets naman natin na kapag dx, ang integral nun ay x. Nagigets po ba? Yes. O therefore, ano yung integral ng dy? Basta integral ng dy. Y po. Okay, y. Okay, integral of dz. Z po. Okay, z. Copy? Ito yung mga common. Okay. Next, ito yung diniscuss ko kanina. Okay. +1. Tapos divide. Tama ba? Kita niyo ba? +1 tapos divide. Hello. Nasundan Yes, niyo? Okay. Another one of the most common. Guys, pag may constant sa integral, pag may constant, for example lang lagi natin siyang nilalabas. Para makabawas sa confusion. Lagi natin siyang nilalabas. Yun lang yan. One of the rule of the constant. Lagi natin siyang ilalabas. Okay. And then the last one, sum and difference rule. Di ba pag nag-derivative tayo, ang gagawin lang natin, i-derivative pa isa-isa. Tama ba? 15x to the 4th plus 12x squared. Tama ba? Pag nag-integrate tayo, ganun din. Integrate lang natin pa isa-isa. So medyo common naman yung mga theorems under. Wala namang ganong kakaiba. Except this one. Ito lang naman ang pinaka-importante. Ito, notion ng integrate pa isa-isa, common na yun. Ilalabas yung constant, common. Ito, inelaborate ko na. Ito yung pinaka-importante. Okay? So, there's no better way through an example, So, try natin, Okay, the first one. Labas natin. Tama ba? Or kung hindi nyo man ilabas. Sige, labas natin at saka hindi natin ilabas. Parehas lang naman kakalabasan yan. Ano ba integral ng dx?
X po. Therefore, the answer is 3x. How about this one? Ano ba integral ng 3? Ganun din. 3x din. Wait lang, balikan natin. Ano derivative nito? Mabalikan ko lang. 5 Ano po. derivative nito? Sige, mabilis lang. 5, 5. 4, 3. 4, 3. Anong integral nito? 5x, Babalik ka. 4x, 3x. Nagigets po ba? Isa yun sa mga common na basic. Tama ba? I hope nasundan yung first part na yun. Ano? Para planchado na natin yung constant. Minsan nakakagulo yung constant na yun. Nagets po ba yung baliktaran? Or gusto nyo ilabas nyo yung constant and then perform the same integral. Ganun din naman yun. Okay. Laki yung questions ha. And of course, lagi tayong magdadagdag na plus C. Okay. It's called arbitrary constant. No? Importante yun. Ano? Oh, now, this one. Perform na natin yung power rule. Integrate plus 1 divide. Go. X to the X to the 8 over 8 po. Over 8 po. yan. Ganun kasimple, no? Plus 1 tapos divide. Next. Sir, hindi po natin pwedeng i-apply dito. One of the most common manipulation sa integration, kapag ganito yung format, common to ha, common. Pag ganyan, ano yung ruling natin? Iaakyat lang natin. Pag inakyat natin yan, what will happen to the exponent? Magiging? Magiging negative po, sir. Negative po. Yan. Pwede na nating applyan ngayon ang power rule. Okay, so ano po ba power rule nito? Sige nga po, plus 1 divide. Paulit-ulit lang. Plus 1 divide. Sir, to the negative fifth power. Okay, x to the negative fifth. At syempre, divided by negative 5. Nasusundan po ba? Sir, ba't po naging x raised to negative 6 po? Negative 5 Ay, po sorry. dapat. 5 pala to. Sorry. Ayan. Okay. So, magiging, ano to? Negative? 4 po. Duling ako. So, negative 4 over negative 4. And then, mabalik ako. Hindi tayo tumatanggap ng negative exponent. Ano po gagawin natin? Ilalagay po sa loob. Oh, so, what is the final answer now? 1 Negative. over negative. Ay. Okay lang yan. Kahit saan natin ilagay negative. Sa taas, sa gitna, sa baba. Negative 1 over 4x raised to 4 po. Okay. Kulang pa. Plus C. Kasi, Yan. Let's see. Oh. Nasusundan na po ba natin? Okay tayo, guys? yes po, sir. Okay. Next. Oh, may square root. What will happen to the square root, guys? Oh, labas muna Raised natin to yung 1/2 constant po. para Ay. hindi kayo mahirapan. That's correct. X to the 1/2 dx. Okay? So, go. Plus 1 divide. Ba na? 6 times plus 1 divide. X raised to 3 over 2 over 3 over 2. Yan. Okay. So, huwag kayo malilito dito. No? Dandahan-dahanin nyo lang. Kapag fraction na ganyan, ipi-flip mo lang naman yan, guys. Ipi-flip mo lang. Sige, wag natin i-rush. Sige nga po, sir. I-flip mo nga po. Magiging times. Ipi-flip ko, ha? Tama ba? Right? Flip ko. Tama ba? Or in short, ano yung term natin na ginagamit? Ako flip Reciprocate. na gamit. Reciprocal. Reciprocate or reciprocal. So, what's the final answer now? So, the final answer is 4x raised to 3 over 2 plus c po. yan, plus. Oh, ito, sum and difference rule. Ulitin lang natin yung integrate. Integrate lang pa isa-isa. So, tatlong integration ang magaganap. Okay. Ngayon, may another rule ako idadagdag dito. Pero actually, para sa next pa to. Tandaan nyo guys, kapag nag-integrate kayo, kung ano yung integrand or yung variable na integrate nyo, dapat, iyon din yung with respect dito. Okay? So, kung y ang integrate nyo rito, dapat dy. Kung ang given nyo rito w, dapat W po. w.
Hindi kayo pwede, hindi naman sa hindi pwedeng hindi kayo makakita. Sa advanced calculus pa kasi 'yon. Okay? Or in short, sa ibang strand, calculus 3. Okay? Hindi ko sinabing bawal yan. Pwede yan. Ang tawag dyan, magpa-partial integration kayo. Pero wala naman tayo doon. Huwag nyo munang isipin yun. Okay? Hindi ko baka kasi ma-misinterpret nyo na bawal. Pwede yun actually. Pero sa basic tayo, dahil univariate lang naman tayo, ganito dapat ang expected nyo. Okay? Expected nyo kung ano yung integrand, yun din yung with respect na variable. Okay? So therefore, pag in-integrate natin ito, ba't ko ba binura? Go, Banat. 12 12y cubed over 3. Yan. Plus 4y squared over 2 po. 4y squared over 2 minus 3y po. Okay, 3y. O, hindi pa to tapos. Simplify natin. What's the final answer? 4y cubed. Sige, 4y cubed plus 2y squared. 2y squared. Proceed. Minus 3y 3y. plus. Yan. Okay. Ganun lang po kadali mag-integrate. Pero syempre, ang naituturo ko lang sa inyo hanggang lesson number 3 lang, no? Okay, next. This one, it involves a little manipulation pa rin to. Wala pa tayong kakaibang gagawin. Manipulation and integration pa lang. Kung kayo tatanungin nyo, what do you think is the first step na pwede kong gawin dito? Bago ko siya i-integrate. I can what? Multiply po si x sa lahat po. Yan, that's one. Good. So magiging 2x squared. Tama ba? Right? Nag-doubt tuloy ako. Yes. 2x times x. 2x squared. Tama ba? Yes po. Minus. Ngayon, dito nagkaka-problem yung iba. Times 3 square root of x. Ngayon, ang square root of x is the same as x to the X squared. 1/2. Okay, malilito, no? Pag nag-times tayo ng ganito, ano po ba sagot? X to the? X to the 6 power. X to the Kasi 6 ano ginawa natin? Ano po ba ginawa sa exponent? O, so Ina-add ibig sabihin, lang po. pwede lang naman natin itong pag-add din. Tama. Tama ba? So magiging 3x to the? 3 over 2 po. Okay, 1 plus 1/2 is 3x to the 3 halves. Clear po ba yun? Okay. So therefore, banat na. Pwede na to integrate, guys. Diretso na. We have Cube over 3 po. 2x cubed over 3 po. 3. okay, 3 minus. Hindi nyo kailangan i-rush. 3x plus 1. 3 halves plus 1. 5 over 2 over 5. 5 over 2 po. 2. Ngayon, sisimplify natin. Eto, wala ka nang gagawin dito. Okay na to. Pag pinlip ko to, anong mangyayari? Sige, dito ko gagawin. 3x. Baka mamaya ka sabihin na iba, nagmamadali ako. Pinlip ko So, what's the final answer? 6x raised to 5 over 2. Okay, 5. 6x raised Over to 5 5 over po. 2. Okay. Next, number 7. Ano naman ngayon ang tingin nyo ang pwedeng first step nito? I-divide ko Yung kanina, distribute. This time, divide naman siya ng po. paisa-isa. Okay? Kaya lang, medyo nakakalito pa kasi hindi nakaayos. Sanay kasi tayo, this one is x to the 1/2. Tama ba? O, pag nag-divide po ba, ano nangyayari sa exponent? For example, Minus sagot dito? lang po. X squared. X squared. Kasi, minaminus lang Minus lang po. natin. Pag maminusin natin, pa isa-isa. Ito muna. Paano to time? Palit nga ako ng tinta. Nakakasaway ko lang. X, 2 minus 1/2. 3 over 2 po. 3 halves, no? Isa't kalahati. Matitira. Tama ba? 2, bawas mo ng kalahati, isa't kalahati. Minus 2. Isang buo to eh. Isang buo minus kalahati. 1/2. Negative. 1/2 ganun po. 1/2.
Tapos ito, hindi mo to pwedeng i-divide. Tama ba? Right? Hindi natin pwedeng divide yan. Okay. Bago ako mag-integrate, alam nyo na gagawin dito eh. You know what to do here, you know what to do here. Nakita na naman natin to. Nakita ko na to kanina eh. Ano nga ba ginagawa natin kapag nasa ilalim? Ilalagay po sa taas. O, nilalagay lang natin. Anything na nasa ilalim, nilalagay lang natin papataas kasi hindi gagana yung power rule kung nasa ilalim yan. O, kung iakyat ko yan, ano daw yung ruling natin? Bigay negative exponent. Ayun, negative. Wala. Naayos ko na. Pwede na akong mag-integrate. Banat, integrate, go. X. X raised to 5 over 2 Raised to over 5 5. over 2 over 5 over 2. Okay, 2x minus. 3 over 2 over 3 over 2. Yan. Okay guys, medyo mabilis sila sumagot ha. Siguro mabilis sila mag-arithmetic. Pero plus 1 lang yun ha. Baka nalilito yung iba ha. Plus 1 lang yun. Oh. Negative 1 half plus 1. X raised to 1 half over 1. X raised to 1 half over 1 half. Plus. Oh, ayusin na lang natin. Flip na, diretso, paulit-ulit lang naman. Pag pinagpi-flip ko yan, anong final answer? Iba naman. Puro same na boses naririnig ko. Iba naman. 2x to the power of 5 halves divided by 5. Yes, that's correct. Over 5. Parang Okay. yung 5 mo, may ganyan pa, no? Oh, sige. Oh, Then- minus. 4x Yes, raised 3 halves 4x. divided by 3. Okay. Plus. Plus 2x divided by 8. Ay, square root na po ba, sir? Square root of 2x. To the 1 half. Pwedeng 1 half, pwedeng square root. Oh, over. Over 1 na po, sir. Kaya wala. Oh, kaya Di na po siya sinama. minus 5 Binabaon pa na to. Di pa tapos. Plus C pa po. Okay. Nagets niyo yung pinaka-basic? That will end lesson 1. Ganun lang kabilis ang integral, no? It involves some manipulation, something like that. Pwedeng mag-multiply, pwedeng mag-divide. But at the end of the day, ang babagsakan pa rin niya is x m plus 1 over m plus 1 or u or whatever it is, no? Okay. You also know the rule of the constant tsaka sum and difference. Oh, let's go with this one, guys. Ayan ito. Sub this one. Okay, lesson 2 na to, guys. Sometimes may mga ganito. If I'm gonna ask you, ang sasabihin mo sa akin, all you need to do, sir, is what? Expand. Tama ba? Parang kanina, distribute or divide. This time, sir, to the fifth. The expand lang. E paano kung given dagdagan ko pa to the 12? Would you? Willing ka ba mag-expand or binomial expansion? Sir, parang ang messy, no? Parang ang haba. Doon papasok yung basic substitution. Okay, sir, ano po yung basic substitution? Okay. Magre-represent ka ng function dyan into a single variable, pero may catch. O, ito pinaka-basic, simple lang naman. O, pili kayo ng letter. Ang pinaka-common na ginagamit ng lahat ng author is letter U. Ngayon, ang sinasabi ko, it doesn't mean na U yung kailangan yung gamitin. Pwede kayo gumamit ng other letters. Okay, except X, of course. So, for example, na pagkasunduan natin, gaya na lang tayo sa ibang mga book, U ang ginagamit. Pwede ring Z, pwedeng B, P, S, T. Nasa sa inyo, guys, no? So, okay lang ba sa inyo, U? Unanimous decision po ba to? Hello? G po, sir. G. Sigurado, G. Gusto nyo, G? Sir, G lang po sa'yo. Ah, sige. Oh, Go lang let po U. sa'yo. Okay, tingnan nyo, ha? Eh, wait. Wait lang, wait. Mali itong given ko, guys. Mali ito. Wala tong ano. Wala to exponent na to. Okay. Pang next pa yan eh. O, dyan po pala yan. Nakopya lang. Ayan. Wala yung exponent na to ha. Pakibura guys ha. Pakibura. Okay. To the first yan ha. Okay. Napipaste ko lang kasi na nasama pala. Ayan. Okay. So we have let u is equals to 3x minus 2. Okay. Para ka lang nag-substitute muna. Ayan. Okay.
Ngayon, kung isa-substitute natin, magmumukha na siyang madali. Tama ba? Pinalit ko lang. Tama ba? Nakita nyo ba? Ayan, tama na may substitution ko. Tama ba? U to the fifth, right? Sige, Yes, tingnan po. nyo muna. Kung may mali, may something ba? Tama ba? Sinubstitute ko na. Ito yung catch. Sir, so pwede pala namin gawin yan. Kasi kung tutusin, etong u to the fifth, madali na itong integrate eh. Tama ba yung u to the fifth? Kung integrate mo ba yung u to the fifth, sige, by now. Paano integrate ng u to the fifth? U6 raised to divided by 6 over 6. Okay, so ibig sabihin, sir, naging chicken bigla yung given. From mahirap, dumali. Kasi nag-substitution ka. Pero may catch. Ano yung sabi ko kanina? Kapag y to, dapat ano to? dy po. dy. So ibig sabihin, after ko mag-substitute, nagkaroon ng problema. May u ako dito, May dx. pero ang respect ko Dx ay pa din. dx. So ibig sabihin, kailangan ko ang alin. Ano ang kailangan ko? Alin ang nawawala? Si du po. du. Ang ibig sabihin ng du ay derivative of u. Derivative of u. Shortcutting ko na, no? Derivative of u. Sir, so ibig sabihin, kung may u kami, dapat kailangan namin si du. Kung letter G ginamit mong variable na pang substitute, kailangan mo si dg. dg. Okay? Since, sir, kailangan namin si du, kaya ba namin computein yun? Yes, of course. Marunong kayo mag-derivative eh. Ano po derivative ng u? 3 po. 3. Okay? Ngayon, may dadagdag ako dito, ano? Ito yung common na hindi natin, yun din ang mali ko actually minsan. Okay, masyado. Online kasi. Sanay tayo ganito. Ano derivative nito? 2x. Tama ba? 2x po. Okay, but the proper way to write this one, ano katumbas ng y prime? Sige nga. dy over dx. dy over dx. That's the proper way to write the derivative. Okay? Nakita niyo ba? So, ibig sabihin, kung ganito to, tingnan niyo magpapalit ako ng variables This one is z prime 2w, tama ba? Or what? Yes. How do you write z prime? 3z over dw po. Okay, because you know, this is the dependent, this is the in-depth. Tama ba? So, how would you write this one properly? Ibig sabihin, may kulang dito. du over dx po. Yan, du over dx. That's the proper way. Okay. Nagets po ba yun? Nagets yung konsepto? Ito yung mga binigay ko example. Alam ko na gets ni Han. Nung iba. Nagets po natin, ano? Okay. Ngayon, pag inayos natin to, this becomes du is equals to 3dx. Okay, para hindi na lang magkalituhan, ganito lagi yung gawin. Okay, for example, kunyari lang to let u is equals to 4z squared. Ano du nito? 8z po. 8z, dagdagan nyo ng dz. Bakit, sir? Kasi du over dz is equals to 8z. Shinortcut ko na lang, cross multiply. Tama ba? Nakikita nyo po ba? Kailangan ko lang itong ma-out of the way. Kailangan clear itong part na to. May questions po ba? Nagets natin yan. Okay. Eto, hindi ko to shinortcut. Step by step to. Okay. But kung ako lang tatanungin nyo, sanay na kasi ako, pag du, dinerivative ko to, laging may dx na kasama. Okay. Or kung ano man yung with respect to sa kung anong variable. Okay? Isa pa. For example, ang na-let you ko ay 5x cubed. What's your du? 15x squared po. 15x kulang. squared dx. Yan. Okay. Mukhang clear na tayo sa part na yan. Okay. Ngayon, ang kailangan mong palitan ay dx. Tama ba? Kailangan mong palitan yung dx. Tama ba? Balik tayo dito. Kailangan natin dx. Kung gusto ko ipalit yung dx dyan,
kailangan ma-isolate ko yung dx. Paano ko ma-isolate yung dx? Ano gagawin ko? du over 3 po. Yun. Divide both sides by 3. Pwede ko na itong ipalit kay dx. Nagets po ba yan? Yes po. Oh, ipapalit ko na ha. U to the fifth times. So, kahit hindi nyo lagyan ng times, no operation in between means 3. Okay. Oh, dito papasok isang concept pa madadagdag dito. Bukod sa diniscuss ko dito, ano yung ruling natin sa constant? What's our ruling sa constant? Ilalabas po. Ang constant, peste yan. Lagi nating ilalabas yan. Okay? Kahit pag nag-advance na kayo, or hindi naman advance, for example, nasa college na kayo or something, laging practices na nailalabas yung constant. So, kung ilalabas ko to, ano ilalabas kong number dito? Yung 3 po. 3 ba? Pag nilabas ko yan. 1 What 1 number? over 3 po. Yan. 1/3 Maglalabas pa ako number ng 1/3. 1 over. Yan. Ngayon, matanong ko kayo, pwede ko na ba integrate to? Pwede na ba yan? Yes po, sir. Okay. So, which is, nagawa na natin kanina. What's the integral of u to the fifth? U raised to 6 over 6 po. Yan. Plus C. And of course, hindi yan ang final answer. Kailangan natin ibalik yung sinubstitute natin. So, what's the final answer? Ano po ba yung u natin? 3x minus 2 po. 3x minus 2 raised to 6 po. over 18 po. Ay, Oh. 18 plus C po. ayun, plus C. Question, integration with basic substitution. So far, nagets natin yung konsepto. Yes po, sir. Okay, so pa. Okay. Now, sir, ang dami ng terms. Kanina, wala kaming choice but to provide substitution on this one. Ito dumami. Dalawa na yung possible kong gamitan ng substitution. Paano po kami makakapili kung ano yung much better na gamitin na pang substitute? Ano po yung clue natin? Always choose the higher one. Always choose the higher one. Bakit po? Tingnan nyo ah. Kapag pinili kasi natin yung higher one, most likely or most of the time, pag nag-du tayo, ano ba nangyayari sa exponent kapag nag-derivative kayo? Binababa lang po. Tas Bumababa minus ng isa. So may possibility na magamit mo yung du na pang substitute. Nagigets po ba ako? O, tingnan nyo to. Paano ko ang ginamit ko 5x to the 4? Tingnan nyo. Ano ba du 1. nito? 20x cube. 20x. Yung cube ba pwede mong pamalit sa x to the 5th? Hindi po. Hindi. Doon pa lang may something na. Tama ba? That's one idea. Pero pag ang ginamit kong pang substitute ay x to the 5th plus 2. Ano po ba ang derivative ng x to the 5th plus 2? 5x raised to 4 po. Yan. 5x to the 4th. Kulang. dx po. Yan. dx Ay, dx po. Okay. So may chance na. Ito, papamalit natin dito. Okay? Okay, that's it. Okay. So always choose the, pag mga basic substitution, always choose the one, mas mataas ng isa. Okay? Pero malawak kasi itong integral, sambong subject to. College. Okay. But anyway, basta alam niyo yung basic, no? So papalitan ko na, ayan na, napalitan ko na, u raised to 9. Ano ba yung 5x to the 4th dx? O wala nang kailangan i-manipulate, guys, no? Masyado pala madali ito example na to. O du. Oh, diretso na, guys. We have U raised to 10 over 10 po. yan, yung raised to 10 over 10. And then what? So we have plus C. O balik na lang natin. What's the answer? We have x to the 5th plus 2 raised to 10 over 10. Tama ba? Yes po. Okay. O, madali pa pala ito. Mas mahirap pa yung unang example.
Oh, another one. How about this one? Oh, ano sa tingin nyo ile-let you ko dito, guys? What do you think? Yung nasa baba po. Yung nasa baba. Oh, base dun sa previous discussion natin. So, I'll choose this one. And then, of course, kung may U kayo, kailangan nyo ng DU. Lagi na yun. Pag nag-substitute kayo, kunin nyo na yung DU kasi magka-partner yan. Oh. So, what's the derivative, guys? Derivative 2x plus 6 po. 2x plus 6 kulang. dx po. Okay. Ngayon, papalitin ko na. Tingnan nyo, ha. Clear naman to, no? Yung pinalit ko. May problema ka pa din, tama ba? Ano po problem? Nasa ilalim po. Okay. Hindi, sige, that's correct. Bukod pa sa nasa ilalim, this one. Hindi naman ito yung papalitin natin agad eh. Gagawa pa tayo ng paraan para mapalitan yan. Pwede na ba natin i-substitute agad yung 2x plus 6? Hindi pa eh. Ano sa tingin nyo pwede natin gawin para matanggal natin yung x plus 3 dx? Anyone? 2x plus 6 to eh. Hindi man natin pwede ipalit yung du agad dun eh. May gagawin pa tayo eh. Diba? Pwede naman natin pa rin yung 2x plus 6 dx dito? Hindi po. Pwede anong pong gagawin i-factor natin? yung 2x plus 6. Yun. Ipa-factor natin yung ano ilalabas natin dito. Yung 2 po. Okay, pag nilabas natin yung 2, ganyan na magiging itsura niyan. Pero hindi pa rin. Ito lang naman ang kailangan natin. Ano pa gagawin natin? Divide po yung du sa 2. Yan. du over 2 is equals to x plus 3 dx. Ayan. Ito, pwede na natin pamalit. So, ipapalit ngayon natin. Ano daw ang katumbas ng x plus 3 dx? du over 2. Tama ba? Yes po. U squared. Okay. Bago natin gawin yung sinasabi mo, that's correct. Based from the discussion, that's correct. Kaya lang, lagi kong pinapalabas yung constant. Ayoko kasi panggulo yun eh. Ano gagawin ko sa constant? Magiging 1 over 2 po. 1/2, ilalabas ko. Ngayon, kung nasa ilalim yan, ano ba yung ultimate rule natin? Yung negative po yung x po. Iaakyat natin pero magiging negative. Wala. Parang example number 3 yata to. Something like that. I think it's ready for integration na. Paki-integrate nga po, guys. Magiging 1/2 times Half times u raised to negative 1 over negative 1 po. Okay. So, hindi pa ito tapos. Kailangan natin ayusin to. Ano daw ang mangyayari? Magiging 1/2 times Negative. That's 1, correct. Negative 1 1 over over u. yan, para maging positive plus c. Hindi pa rin tapos. Negative 1 over Kailangan natin 2u siya plus ibalik. c. So, magiging negative 1 over 2. Tama ba? Pagsasamahin natin eh. Pantay ko to sa line para hindi kayo ma-confuse yung negative sign. Okay. Negative 1 over 2. What's your u? X squared plus 6 po. Yan. X squared plus 6x plus. Okay. Nagets po ba natin? Hello po. Kung si ano sumasagot? Yes po, sir. Oo. Si Hans, naiintindihan niya. Sir, The rest. hindi na po i-distribute yun to. Ano po? Hindi na po i-distribute yun to sa baba. Okay, distribute or hindi, that's both correct. Okay. So, yan yung certain level na tama na. Yan. Okay, next this one. How about this one? Let's have this one. Okay, what's the rule on this one? Ilabas po Nakita kayo yung ng ganyan? Okay, what's your ruling? Okay, ito isa sa mga hindi ko nabanggit kanina. Okay, sorry.
Okay, one of the ruling, kapag fraction, something like that, and then na-assess nyo, if the exponent ng numerator is greater than or equal sa denominator, lagi kayo magdi-divide, yes. Always divide. Okay? Isa, hindi all the time, hindi all the time. Not all the time, guys. Not all the time. Pero isa sa mga common notion, if the degree ng numerator or equal sa denominator, pwede kayo mag-trial ng divide. Okay? Not all the time. Okay? Kasi minsan, it could produce substitution, something like that, sa iba. Okay? But it's sa mga pinaka-common lang naman. Okay? O, base sa pagkakasabi ko, I think alam nyo na gagawin dito sa part na to, no? Okay. What do you think? You will? Factor out po. Or factor out or divide. That's one. That's also correct. Factor out, factoring and dividing is one way for parang division din yun. Tama ba? That's one. Property din naman ng, I mean, it's a process of division. Tama ba? Nagets po ba ako? Then for example, x squared minus 1. Okay, x plus 1. You could divide this one using long division or synthetic, or you could use, tama ba? Either way, you're gonna get the quotient. Tama ba? Yes po. Okay. But sometimes nagkaka-problem tayo. It's easier to divide kasi medyo critical kasi masyadong mataas yung exponent. It's hard. You have to do synthetic twice. Or, medyo mahirap mag-factoring, ano? So, pwede naman tayo mag-divide. So, kung mag-divide tayo, first degree naman to, so I'm gonna use synthetic, ano? So, paano po ba mag-synthetic? Paki-remind nga po ako. Kukunin natin mga constants, no? So, we have 1. Ano pa? 1 ulit. Tapos? Negative 8 po. Hindi ba 0 muna? Ayaw nga po pala. X to the 4th, x cubed, x squared, walang x. So, tama ba? And then, so what will be your multiplier? Kung gusto nyo lagay dito pares lang yun. Ano multiplier nyo rito? This one? Negative 2 ba? 2 po, sir. Okay, the Since additive x equals inverse, 2 ano? po. Okay. So, bring down 1. So, 2. Paki-check na lang yung ano ko 3. Tama ba? 6. Tama ba? Yes. 6. 12. 4. 8. So, this one is 0. Ibig sabihin ng 0, wala siyang Constant po. Wala siyang Wala pong remainder. okay, wala siyang remainder. Therefore, pwede ko na i-rewrite yung integral into what? Sige nga. What is the rewritten integral? This one is what? O kung galing sa x to the 4th, nag-divide ka ng isa, what will happen? What's the quotient? X cubed po. X cubed plus 3x squared po. okay, plus tuloy. Plus 4. Plus 6x plus 4. 6x po plus 4. Okay. So this is the simplified form. So ibig sabihin, under pa rin to ng manipulation, hindi siya basic substitution. Okay, niligaw ko lang talaga sa part na to. So kaya na ba to integrate? Carry ba to? I think it's one of the basic, ano? Okay. Iba nga po, ibang boses naman. Okay. Paki-integrate na po to. Other voices, please. Iba naman. Pinapagod niyo masyado si Hans. X to the 4th po divided by 4 Okay. plus 3x squared. Ano pangalan mo? AG. Ano sin ba yung AG na to? Aaron po. Okay, Aaron, go. 3x squared po. 3x. Ay, wait lang po. X cube na po pala yan. Sir. Bakit magiging x cube na lang? Kasi magiging 3x cube Magiging over... 3x cube over 3 po. Yan. So, matatanggal na yon. Okay. Plus. Plus 6. Sige. 3. Saka natin ano yun. 6x squared 6x over squared divided by 2 po.
So, magiging Okay. 3x So, magiging 3 na yan. Ayan, ha? Plus, plus 4x minus 5 to. plus c po. Yan, plus. Okay. Clear po ba? Plus C po. Yan. Oh. How about this one? Oh. Mas mataas yung denominator, so I think walang division na magaganap dito. But ano yung clue na meron dito? We have mas mataas yung degree ng isa. Tama ba? Yes po. So gagamit ako ng substitution. What do you think will be x squared o x cubed? X cube. X cube. Okay, we have x cubed plus 5. So what's your du? We have 3x squared po. kulang. Dx po. Dx. Yeah. dx po. Okay. Ngayon, pag nire-write ko to, we have x squared dx over u. Tama ba? Yes po. Okay, so what will happen here? Hindi pa tapos. No? Papalitan po yung value ng x squared dx po. Oh, kaya lang, may 3 dito. So, what's the next step? Divide Divide po. both sides by du 3 po. over 3 po. D over 3. That's correct. So, x squared dx. So, papalitan ko na to. So, ang katumbas daw nun ay du over 3u. So, once again, yung makulit na constant ating ilalabas becomes 1/3 du over u. Wala. What's the next step? Substitute po. Eto na. What will happen? Kahit mo na po yung U. Kahit mo na yung U. Ano pa? Akyat Akyat mo na natin po yung yung u. Pag inakyat ko yung u, Negative 1. paki-integrate nga po ito. u to the Due to Zero po, the equals to 1. 0 over, over Equals to 0 po. which is Over 0 po. 0 pa rin po. Ay, over 0 is ano po, indeterminate. zero. Indeterminate. Indeterminate. Tama na ba? Undefined. Okay, which brings me to the next topic. Pero under pa rin to ng basic substitution. Kita nyo, nag-substitute pa rin naman tayo, no? Okay. Hindi sa lahat ng pagkakataong kailangan iakyat si u. Kailan siya hindi kailangan iakyat? Hindi mo siya iakyat kapag siya ay first degree. 1. Okay? Kasi may sarili siyang integral. The integral of du over u is ln absolute value of u plus c. Okay. Nagets po ba yun? Ulitin ko lang. Gusto ko makarinig na ibang salita. Tuwing kailan nangyayari yung ln? O makakakita tayo ng maraming du over u. Pero kapag ito ay Linear po. Nasa linear or first degree. derivative po. That's correct. Dapat first. Pag maalala niya, first. Kaya yung kanina, nga no sir, kanina kasi u squared, inaakyat namin. U cube, inaakyat namin. Yes, iaakyat mo yun. First derivative po. So what's the integral of this one? Diretso na. Alam na natin. 1/3 And ln Times and u. and then u. Plus And then of course, babalik natin. What's your u? x cube x plus 1. cube plus 1. Yan. Plus. Okay. Clear po ba? Nagets natin yung transition from substitution na nagre-result sa ln. No? Hello. Yes po, sir. Okay. Last two examples bago mag-5 o'clock. Okay, this one. I think parang kahawig din to. Okay. Parang ano lang to. Practice. So what do you think will be your u? X cube plus 3x po.
Okay, x cubed plus 3x. So du, we have 3x squared plus 3dx. okay, 3x squared plus 3dx. okay, so we have okay, so magiging Lalabas po si 3. So, du okay, pag nilabas ko yung si 3, so magiging du over 3 na, no? Tama ba? So this is 3x squared plus 1. Tama ba? Yes po. Okay, so we have x squared plus 1. Okay, dx. Para diretso na tayo. I think medyo paulit-ulit na lang naman. Okay. So x squared plus 1 dx is du over 3. Parang ganun din. And then we have just u. Tama ba? So medyo kahawig lang siya nung kanina. So what will happen? We have 1/3 1/3. integral of ln. du over u po. Paki-integrate na nga po. We have 1/3 ln u plus c. So what's your u? X cubed plus 3x. Ayan. Okay. Nagets naman yun, no? Medyo naulit lang. Halos parehas nga yung sagot eh, no? Next, how about this one? Okay, once again. Ba? Mas mataas. Sounds familiar, ano? Hindi naman sounds familiar. Parang nakita na natin, ano? Ano sa tingin nyo gagawin natin first step dito? Combination na to ng lesson 1 and lesson 2. Manipulation, substitution, plus ln pa yan. Okay. What do you think is the first step? We have mas mataas, hindi ng isa, but by 3, ano? So, ano ulit gagawin? Pakibanggit nga po para lang sa recording. That division. Synthetic division, right? So, we have 1. Ano pa next? -2, 0, 5. Tapos 0, 5, and then -6. So, what's your multiplier here? -1. Negative 1. 1 po. Okay, pa-check na lang ng algebra ko. 1, -1, -3, 3, 3, tama, 3, -3, 2, -2, -8. So, it means meron tayong what? We have a. Remainder. Ngayon, if we rewrite it, including the remainder, paano natin siya isusulat? Eto, dito na ang tingin. Dito na ang titig. We have X cubed X. minus sunod-sunod lang eh. Minus 3x squared ah, plus 3x 3x plus 2. paano Over Minus sinusunod 8 ang negative remainder? Minus 8 over x plus 1 po. yan. Okay, so makinig ng mabuti dito. Nakita natin tong example na to kanina. Kaya lang yung kanina, ano pinagkaiba nung kanina? Example number 11. Ano pinagkaiba niyan dito? Wala pong remainder. Okay, kapag walang remainder, mapapansin nyo, ang bagsak ng basic. Basic integral. Tama ba? Basic. Wala kayong problema. Suabe. Tama ba? Smooth na smooth lang. Right? yes po. May remainder, smooth sailing kayo dito sa first part. Yung remainder, ang resulta niyan ay ln. Nagets po ba? Hello? Okay po. Okay. Pero syempre, nasa basic lang kayo. That's why, pero mag-ln pa rin naman kahit mag-partial fraction. Syempre, yung mga malalawak na part, sige, tira nyo na sa pagdating nyo na lang ng college. Guys. Hindi ko na, ayoko nang guluhin yung, hindi naman ko, baka maguluhan kayo kapag nilawakan ko masyado. Okay. Hindi laging first degree yung denominator. Paano kung x squared yan? Diba? May nalalawak eh. Sige. Anyway, dito na lang muna tayo sa mga common. Okay. So, ayusin na natin yung madaling part. Iwanan natin yung mahirap na part. So, paki-integrate na nga po yung madadaling part.
X to the raised to fourth 4 over 4. Okay. Minus 3x. X Ay, cubed. x cubed po. x cube na lang, ano? So, 3x Yes cube po. over 3. Cancel. Yes po. Plus, 3x squared over 2 po. 3x squared over 2 plus Plus? 2x. Okay. Ngayon, ito yung naging problema. Pero tingnan nyo, ilalabas ko na yung constant, guys. Tama ba? Nilabas ko lang, ano? Isa naman yan sa mga common ruling na alam natin, eh. Tama ba? It's one of the rule ng constant. And then from here, ito yung sinasabi ko sa inyo, you're gonna provide, dito sa last part, you're gonna provide substitution. Yung u mo dito is most likely what? Of Plus 1 course, po. x plus 1. So what's your du? 1 1. Kulang yung 1. 1. 1 dx dx. po. Yeah, 1 dx. O, pag pinalit ko na, tingnan nyo negative 8 integral of du over u. Love. Therefore, etong last part, ano? Ito na yung final answer, ano? Babox ko na yung final answer. Kulang nga lang, kulang yung last part, ano? Ito yung last part. What's the last part? negative 8 Times ln O, diretso na. plus 1 po. X plus 1. Yan, x plus 1. Plus d po. So, ito yung last part. Ibabox ko na rin, Okay. Siyempre, tatanggalin nyo na lang tong part na to. Excluding this part. Kasi in-integrate pa natin. So, that will be your final answer. Okay. So, that's one of the basic, common. Pag-aaralan niyo yan pag nasa engineering na kayo, calculus 2. Pero anting lesson 3 lang yata yan. Actually, sa first day, ganyan lang didiscuss sa inyo on the first day. Pero syempre, mas mahihirap yung mga tanong. Malawak yan. Syempre, yun lang muna tayo sa exam. Yung maano natin sa exam. Okay. Speaking of exam, okay. Tapos na yung discussion natin. I'll erase this one. Nasa recording naman yan. Clarify ko lang yung exam, ano? Okay, clear ko lang yung exam. Schedule, STEM A tomorrow. Okay, STEM B and C, D. Tomorrow. Ay, tomorrow. Estimate ko ang B, C, D ay Friday. So be ready lang, ano, be ready. Pero kakausapin ko pa yung president ninyo. Okay? Ano lang to for preparation lang. And then STEM E will be Monday. Okay? Okay, so mauuna ang STEM A. Okay, by tomorrow. Okay, probably afternoon. Okay? Ang coverage ng exam, high order. Okay, implicit. Ito yung pagkakasunod-sunod. And then opti. And then applied opti. Time rates or related rates. And then of course, integ. Basic integ. Okay, I think this one is 4 items. 6 items. This one is 8 items. This one is 4 items, 3 items, 6 items. So that will be your preparation, ano? Good for 2 hours and probably mga almost 2 hours and 30 kasama na yung checking of attendance, no? Okay, so make sure nakapasok lahat sa Google Meet by that time. Ano? Okay, and of course, solution and answers sa nating na hindi pa naman natin nagawa before, G Classroom. Okay? Ito lang yung mga kailangan kong i-note bukod dun sa schedule. Yung the rest kasi nito multiple choices to, but I need the solution. Multiple choice yan. Dito tayo magkakaproblema ito. This one is short answers. Short answers. I think nagawa na natin before mag-short answers. Tama ba? GenMat. Tama ba? Hindi ako sure but I think nagawa na natin yan. Yung short answer yung sagot. Hello. Yes. Yes, so ano po yung mga isasagot? Ito po yung mga common na makikita nyo, no? If it's fraction, gamit lang kayo ng fraction. Example, these are the answers for fraction.
Okay? Tanggalin ko na to, ha? Okay. Ito po yung mga possible na paraan ng pagsagot. Yan. Pag gumamit ka ng decimal, ilang decimal place tayo? Lagi natin napapag-usapan before. 3 places po or 2. Ilan ba? Yung 2 na lang. Sige. 2 decimal place tayo. Example lang. Yan. Okay. Nagigets po ba? It's either a fraction or decimal. Sir, what if dun sa mga discussion nyo, sometimes there are answer which involves pi. Pi. Okay. For example, this is the final answer. No? Example lang ano. Okay. Or 11 pi over 12. Okay? Paano mo isusulat yan? First one, 11, nasa baba yung pi eh. So, dapat ganyan. Ay, sir, wala pong pi. Just write the word pi. Sir, paano po yung pangalawa? Ganito mo siya isusulat. 11 pi over 12. Sir, ayoko po ma-stress. I'm gonna use decimal. Yes. Pwede kang gumamit ng decimal. Okay? Kung ano man yung point something, up to 2 decimal place. Okay? Clear po ba? Isa sa mga huge Yes po. question. Sir, kailangan po ba ilagay yung unit? No. Naka-indicate din yung hahanapin. Wala na akong pakialam sa unit. Kung nasagot mo yung tanong, okay na yun. Okay? May question po ba? Sir, for the less than zeros po na decimal, we need to include our zeros. Ano po? For Ano example less than po, zero? 0.75. Kailangan pa po yung zero sa harap. Hindi na. Start with the decimal. Start with the decimal. Ayan. Oh, that's a good question, ano? At least na-eliminate natin yung part na yun. Okay. And then, of course, yung mga solution yan, itatali ko lahat sa G Classroom, ano? Okay, make sure nandun yung mga solution. Maikli yung exam, kung makikita nyo, ilang items lang, but medyo matrabaho yung iba. Okay, so, yun. Medyo malaki yung 7 items na yun, ano? Yung related rates at saka opti. Kasi 8 points each yun eh. So, I think that's half the exam. Okay, 56 points na. So, that's half the exam. So, check ko ng mabuti yung solution yan. So, hindi pwede mawala yung mga solution yan. Okay. Sir, ano po yung mga hinahanap niyo sa solution? Pinag-practice ko kayo. O, recall natin. Sa opti, ano hinahanap ko? Constraint tapos Constraint at saka? i-optimize po. Okay, optimize. Pakita mo sa akin both yan para makuha may full credit ng points ng solution. Okay. Sa related rates, kailangan kumpleto lang yung mga formula na kailangan i-derivative. Okay. So, I think 1 week na naman kayo nagpe-prepare kasi last week ko pa in-announce yan. So, I think wala man tayong magiging problema. Okay, stick lang tayo sa schedule. Then, kakausapin ko yung mga president kung kailan yung availability, ano? Okay. Kasi by Friday, hindi ko alam kung kaya ng BCD sabay-sabay lahat. Okay, syempre may mga klase kayo. Okay. But yung be sure na ng Friday morning. Okay. Yung A tomorrow afternoon. Wala ba magiging problema ang A bukas, tomorrow afternoon? Namob yung defense, di ba? Wala namang magiging problem. Meron mga representative ng STEM A dito. Hello. Walang STEM A. May klase pa. Baka may klase sila.